Tahimik ang gabi. Wala kang maririnig kundi ang tikatik na ulan sa bubong at ang mahinang kaluskos sa sahig. Sa isang malaking bahay na tila perpekto sa paningin ng iba, may mga pader na naging saksi sa mga bulong, halakhak at taing. Hindi ng mag-asawa, kundi ang dalawang kaluluwang hindi dapat nagtagpo. Si Ernesto, isang respetadong arkitekto, mapagmahal na asawa. Si Lucy, isang matagumpay na abogada, may ngiting walang bahid ng alinlangan. At si Belinda, ang kaibigang palaging naroroon. Masyadong naroroon. Sa likod ng bawat good morning, may itinatagong gabi. Sa likod ng bawat kamusta ka, may tinatagong halik. Pero sino ba ang unang bumitaw? Sino ang unang nahulog? At sino ang unang nagtaksil? Ang katawan o ang puso? Isang lihim ang unti-unting nabubunyag. Isang pagsuway na sisira sa tiwala, pagkakaibigan at pamilya. Sa isang mundong binuo ng pangarap, paano kung ang mismong pundasyon ay sinira ng pagnanasa? May mag-asawang nangangalang Ernesto at Lucy. Sila'y itinuturing na perpektong mag-asawa, puspos ang pagmamahalan at namumuhay sa isang maayos sa lugar. Pareho silang matagumpay sa kanilang mga karera. Si Ernesto bilang isang kilalang arkitekto at si Lucy bilang isang magaling na abogado. Ngunit sa ilalim ng kanilang perpektong buhay, may paparating na unos. Si Belinda, ang matalik na kaibigan ni Lucy, naging malaking bahagi ng kanilang buhay. Si Belinda ay ang katuwang ni Ernesto. Lagi na riyan para sa kanya sa oras ng kasiyahan at kalungkutan man. Isang hapon, habang sila ay nag-uusap, baliw! Naging asawa mo man si Lucy o hindi, hindi kita papatusin, Ernesto. Asa ka? Saad ni Belinda. Agad namang sumagot si Ernesto. Napakasama nito. Kala mo naman hindi kaibigan. Pero paano kung wala si Lucy? Paano kung una kitang nakilala? Tigil-tigilan mo ko, Ernesto. Kaibigan ko si Lucy. Pero alam ko, napapaisip din ako minsan. Paano kung ako ang nauna? Paano kaya kung tayo, no? Ang weird! Pasaring na may laman na sambit ni Belinda. Kung ikaw ang nauna, palagay mo mas masaya ako. Pasaring pa ni Ernesto. Ngunit makalipas sa ilang buwan, ang mga biro ang walang mali siya noon ay tila ba nagkaroon ng mga laman at pagkakahumaling sa isa't isa. Ang dati ay magkaibigan lang na sina Belinda at Ernesto, ngayon ay may lihim na pag-iibigan. Dahil nahulog na sila sa isa't isa, madalas na silang nakikita ng palihim at pinapaligaya ang isa't isa. Dahan-dahan lang, Ernesto, nakikiliti ako, bulong ni Belinda. Huwag ka mag-alala, Belinda, dahil iingatan kita. Ang boses mo ang musika para sa aking tenga. Saad naman ni Ernesto, sabay hinawakan nito ang bewang ni Belinda at pinatong sa kanyang harapan. Parehas silang walang saplot at pinapaligaya ang isa't isa. Samantalang naroon naman sa kanilang bahay si Lucy, naghihintay sa pag-uwi ni Ernesto. Overtime na naman siya. Sabihin ko na kaya na magpahinga din minsan. Napakasipag naman talaga ng asawa ko si Ernesto. Swerte ko talaga sa kanya. Busy lagi para sa feature namin. Deserve niya ng pahinga. Sambit niya sa kanya sarili. Isang gabi, habang tulog na ang asawa si Lucy at nakatabing nakahiga dito si Ernesto, namulat pa ang mga mata at kising ang diwa dahil hindi makatulog sa daming iniisip
at naguguluhan na siya sa kanyang mga maling ginagawa. Dahil mahal niya si Lucy, ngunit hindi niya maikakaila ang lumalagong damdamin niya para kay Belinda at nasasarapan din siya kay Belinda sa tuwing sila'y ay magkasiping. Kinabukasan, dahil sa mga naisip at napagtanto ni Ernesto sa sarili, pumunta siya sa bahay ni Belinda at nakipag-usap dito. Gusto nang putulin ni Ernesto ang maling nararamdaman niya sa kanyang kaibigan habang mababaw pa ito. Hindi naman pumayag si Belinda sa nais si Ernesto kahit mahalaga sa kanya ang kanyang pagkakaibigan kay Lucy. Ngunit nauhulog na kasi ang kanyang puso kay Ernesto. Alam kong masama. Alam kong hindi tama. Pero ano bang magagawa ko kung mahal kita, Ernesto? Sambit pa na pag-amin ni Belinda. Agad na sumagot si Ernesto. Pero mali itong ginagawa natin, Belinda. Asawa ko si Lucy at kaibigan mo siya. Wala siyang ginawang masama para mangyari sa kanya ito. At agad naman humagulhol ng iyak si Belinda sa sinabi ni Ernesto. Pero mahal mo ko, Ernesto. Walang masama kung mahal nating isa't isa. Nangiyak-ngiyak na pahayag ni Belinda na agad na naglakad papalapit kay Ernesto at dahan-dahang hinuhubad ang kanya sablot habang naglalakad papalapit kay Ernesto. Napapalunok na lang si Ernesto sa kanyang nakikita dahil kitang-kita niya ang kakinisan at kagandahan ng katawan ni Belinda. Ayaw niya mang gawin pero ang tindi ng pangaakit ni Belinda sa kanya at kuhang-kuha ni Belinda ang kanyang gusto. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo ko gusto, Ernesto. Ngayon mo ko tanggihan. Tandaan mo, kapag hinawakan mo ko ngayon, ay akin ka. Pero kung hindi, dun ka na. Napusok na pahayag ni Belinda na agad na nilaro ang sarili sa harapan ni Ernesto at humahalinghing pa ito sa ginagawa niya sa kanya sarili. Walang nagawa si Ernesto. Natakam siya sa mga ginawa ni Belinda sa kanya. Hindi niya maiwasang tanggihan ang nais na mangyari ni Belinda. Kaya imbes na maputol ang kanilang koneksyon, mas lalo pa itong tumindi dahil ibinigay ni Belinda ang lahat na hindi nararanasan ni Ernesto sa kanyang asawa ay natikman niya kay Belinda. Dahil hindi mapigilan ni Ernesto ang pagkahumaling kay Belinda, itinuloy nila ang kanilang lihim na pag-iibigan at pagpapaligaya sa isa't isa. Kuminsan nga sa bahay pa nila Ernesto sila gumagawa ng milagro. Ernesto, baka mahuli tayo ni Lucy, sambit ni Belinda habang nakakandong kay Ernesto. Hinalikan naman ni Ernesto si Belinda sa labi, sabay sabing, Huwag ka mag-alala, babe. Nasa out of town sila ng kanilang mga ka-office mate ngayon at bukas pa sila uuwi. Kaya pwede tayo magpakasasa ngayong gabi. Napalik naman pabalik si Belinda at sinimulan na nila ang kanilang mga galawang magpapaligaya sa kanilang dalawa. Pumasok sila sa kwarto at masayang pakiramdaman ang nadarama ni Belinda dahil nakahiga siya ngayon sa kamang pinagsasaluhan ni Ernesto at Lucy. Ninanamnam ni Belinda ang mga bawat minuto at oras na yon na siya ang nagpapaligaya kay Ernesto sa kamang si Lucy ang bida. Pero ngayon, nandun siya para siya ang maging bida pero kontrabida sa buhay ni Lucy. Buong gabi silang nagpakasawa sa isa't isa. Buong gabi silang nagbigayan ng buong katawan at nagpalitan ng kanilang mga katas. Kaya pagkatapos ng kanilang maaksyon na ganap, napalitan ito ng antok at pagod na katawan. Halos ilang buwan na ganito ang kanilang ginagawa. Kapag si Lucy ang pinapadala sa ibang lugar, gawa ng kanyang trabaho. At kuminsan naman kung nandyan si Lucy sa bahay ni Belinda, pumapesto ang dalawang taksil para magpasingaw ng kanilang mainit na katawan. Isang araw,
Natuklasan ni Lucy ang isang mensahe sa telepono ni Ernesto mula kay Belinda na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya. Ang mundo ni Lucy ay gumuho. Agad naman yung hinamon si Ernesto at inamin ni Ernesto ang kanyang nararamdaman para kay Belinda. Si Lucy ay nasaktan, hindi lamang dahil sa pagtataksil ni Ernesto, kundi dahil na rin sa pagtataksil ni Belinda na malapit niyang kaibigan. May nangyayari na ba sa inyo ni Belinda, Ernesto? Tanong ni Lucy. Masarap pa siya? Ginagawa niya ba yung hindi ko kayang gawin sa'yo? Dagdag pa na tanong ni Lucy. Natahimik lang si Ernesto sa mga tanong ng kanyang asawa sa kanya. Ano, Ernesto? Sumagot ka! Galit na saad ni Lucy. Kaya naman umami na rin si Ernesto sa kanyang pagkakamali. Oo, patawad mahal. Nagpadala ako sa tukso. Mahinang sabit nito. Tukso? Ginusto mo yun, Ernesto. Minahal kita ng tapat at pinagkatiwalaan ng sobra. Tapos ito lang igaganti mo sa akin? Galit na pahayag ni Lucy. Akala ko tanggap mo ko, Ernesto, kahit hindi kita kayang bigyan ng anak. Alam mo naman yung simula pa lang nung una. Kaya nung pinakasalan mo ko, akala ko buong puso mo na akong tatanggapin kahit hindi ka magkakaanak sa akin. Balungkot na pahayag ni Lucy. Agad na masumagot si Ernesto. Oo, Lucy. Mahal, tanggap kita. Pero minsan hindi ko maiwasang mag-isip dahil marami nagtatanong sa akin na dapat mag-anak na ako. Kailan ba ako mag-anak? At kung minsan niloloko pa ako ng aking mga kaibigan ko na baog ako. Kahit alam ko naman na ikaw yung walang kakayahang magbuntis. Natahimik na lang si Lucy sa mga pahayag ni Ernesto. Sa mga sumunod na linggo, hindi mapalagay at hindi madali kay Lucy ang mga araw para harapin dahil mabigat sa kanyang damdamin ang pangyayaring pagtataksil. Dahil gusto niya rin malaman mismo kay Belinda ang pagtataksil nila ng kanyang asawa, nagpasya siyang harapin si Belinda. Masarap bang asawa ko? Direktang tanong ni Lucy. Nakakatakam ba siya? Dagdag niya pa. Patawad, Lucy. Hindi ko sinasadyang mapamahal kay Ernesto. Pahayag ni Belinda. Ginusto mo yun, Belinda. Kung sa unang palang umiwas ka na, hindi sana tayo magkakaganito. Hindi ka sana makakasira ng masayang pamilya. At mas masakit pa, Belinda. Tinuring kitang kapatid. Pero ikaw pala ang sisira at wawasak ng aking masayang mundo. Napakawalang hiya mo talaga! Galit na sambit ni Lucy. Sabay sampal kay Belinda. Walang nagawa si Belinda kundi tanggapin ang lahat ng mga salita ni Lucy at ang sampal nito. Dahil sa mga pangyayaring iyon at nalaman din ni Lucy na may nabuong bata sa pagtataksil sa kanya ng kanyang asawa at malapit itong kaibigan, nagdesisyon siyang naiwan at hayaan na lang si Ernesto at Belinda sa kanilang pagmamahalan. Dahil di sa mga nasambit sa kanya ni Ernesto, naramdaman niya na gusto nito ng isang kompletong pamilya na may masayang anak na hindi niya kayang ibigay sa kanyang asawa. Dahil sa desisyon ni Lucy, walang nagawa si Ernesto sa tuwing nag-iisa siya, nadarama niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Ang kanyang mga mata ay laging pumapatak ng mga luha. At ang kanyang mga puso ay lagi sumigaw na sakit at pagkapuot sa sarili. Hindi niya matanggap ang katotohanang nagawa niya saktan ang taong pinakamamahal niya. Ang taong nagtitiwala at nagbahal sa kanya ng buong puso. Pero dahil di sa paghihiwalay ni Ernesto at Lucy, pinanagutan ni Ernesto ang nabuong bata sa sinapupunan ni Belinda. Nagsama si Ernesto at Belinda at nagkaroon ng masayang pamilya, samantalang si Lucy ay nag-migrate sa Canada para doon ituloy ang kanyang buhay.
Halos 6 na taon din ang nakalipas sa muling bumalik si Lucy at sa hindi inaasahan muling nag-cross ang landas sila ng kanyang dating asawang si Ernesto. Sa una, may ilangan silang dalawa, kaya naman si Ernesto ang unang nagsalita. Kumusta ka na, Lucy? Sumagot naman si Lucy. Mabuti naman ako, Ernesto. Ikaw, kamusta na kayo ni Belinda? Casual na tanong ni Lucy. Biglang nalungkot ang pagmumukha ni Ernesto dahil sa tanong sa kanya ni Lucy. Pero sumagot pa rin ito ng malumanay. Ayun, may 3 na kaming anak na Belinda. Pero sa kasamaang palad, hindi na kayanan ni Belinda yung 3 anak namin. Kasi sa hindi inaasahang pangyayari, namatay siya dahil naubusan siya ng dugo habang iniluluwal niya ang bunsong anak namin. Kaya ngayon, mag-isa ako nagpapalaki sa aming mga anak. Nagulat naman si Lucy sa mga pahayag ni Ernesto at kitang-kita sa kanya ang pagkaawa sa kanyang dating asawa. Sorry, Ernesto. Hindi ko alam. Pagpapaumanhin na sambit ni Lucy, bigla naman nagsalita si Ernesto. Siguro karma namin ni Belinda ang mga nangyari dahil sa aming maling mga nagawa at nasaktan ka namin noon, Lucy. Mabilis namang sumagot si Lucy. Ernesto, huwag mo sabihin yan. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo sinumpa at tinanggap ko yung mga nangyari noon. Kaya siguro mabilis ako nakalimot at naka-move on sa buhay. O siya, saan ba mga anak mo ngayon? Dagdag na tanong ni Lucy. Nandun sa bahay. Binabantay ni Mama. Saad ni Ernesto. O sige, Ernesto. Sa sunod na araw, bisitahin ko kayo doon sa bahay niyo. Mauna na ako, Ernesto. May importante pa akong meeting eh. Pagpapaalam ni Lucy. O sige, salamat. Sambit ni Ernesto. Simula ng pagtatagpong yun, muling bumalik ang komunikasyon ng dating mag-asawa. Tinupad naman ni Lucy ang kanya sinabi kay Ernesto na bibisita siya sa kanilang bahay. Masayang tinanggap ni Lucy ng pamilya ni Ernesto at masaya silang makita muli si Lucy na kasama ng kanilang Ernesto. Pinakilala ni Ernesto ang kanyang mga anak na sina Julio, 5 taong gulang, Harriet, 3 taong gulang, at ang bunsong anak na si Baby Amara, 10 months old. Dahil sa pagtatagpong yun, nakita ni Lucy na masaya ang kanyang dating asawa at nag-usap muli silang dalawa at nagkapatawaran sa mga nagawang kamalian noon. Dahil naman sa hindi maitatangging pagmamahal pa ni Lucy kay Ernesto, muli silang nagsama at kasama ang mga bata. Tinuring ng mga anak ni Lucy ang mga anak ni Ernesto. Ganito pala kasaya ang may mga anak. Ernesto, mahal? Sambit ni Lucy habang nakahiga sila sa dati nilang kama. Lucy, mahal. Nakakapagod pero masaya. Nakangiting sagot ni Ernesto sabay yakap kay Lucy. Maraming salamat, Lucy. Dahil pinatawad mo ko at tinanggap mo ko pati ang aking mga anak. Dagdag na pahayag ni Ernesto. Napayakap din si Lucy kay Ernesto. Ganun talaga siguro, Ernesto. Alam ko kasi hindi ko kayang ibigay ang lahat sa'yo. Kitang-kita ko yung saya mo sa mga anak mo na hindi ko kayang ibigay. Mahirap man pero sa tingin ko, deserve mo yung pangalawang pagkakataon. Sana mas maging masaya na tayo ngayon dahil may magandang asawa ka na. Plus, may mga cute ka pang mga anak. Hindi rin nagtagal, muling bumalik si Lucy sa Canada dahil nandoon ang kanyang trabaho. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta sa Canada para makalimot sa nakaraan. Bumalik siya dito kasama ang buong pamilya para gumawa ng bagong panimula. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!